Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos kasama ang ilang mga gabinete ang Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa India. Kabilang sa Cabinet Secretaries na kasama ng Pangulo ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., SAP Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, Tourism Secretary Cristina Frasco. Kasama rin si DICT Secretary Henry Aguda, Foreign Affairs Secretary Teresita Lazaro, Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Ted Herbosa, at Agriculture Secretary Kiko Laurel. Naroon din si Philippine Ambassador to India Josel Ignacio. Bago nito, binigyan ng ceremonial welcome ni na President Drupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi sa Rashtrapati Bhavan ang delegasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dito binanggit ng Pangulo ang reaffirmation ng patuloy na pagpapalakas ng alliance at partnership ng Pilipinas at ng India lalo na sa Indo-Pacific region. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-explore sa mas maraming opportunities sa pagitan ng Pilipinas at India. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Shri Narendra Modi kasama ang ilang mga gabinete at ministers. Binigyan din doon ang magandang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakasama rin kagabi sa kanyang unang araw sa India ang Filipino community kung saan binigyan din niya ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at India. Kabilang din ang pagbibigay ng visa-free sa Indian visitor sa Pilipinas at direct flight papunta sa bansa. Unang tanong mula kay Jean Mangaluz, philstar.com. Hi, good day. Can we get more details on the strategic partnership that was just signed and what can we expect from this? Actually, marami po kaninang na-sign at kayo naging witness pero mas gugustuhin po natin na ito pong bahagi na ito ay ang presidente na mismo ang magsabi sa kapihan kung maaari po. Pangalawang tanong mula kay Julie Bay sa TV51PH. Yusek, kinumpirma po ng PCG yung loud explosions na narinig sa Palawan kasabay ng scheduled rocket launch ng China. Nakita rin po yung condensation trail. Meron po bang statement from the palace and ano rin po yung susunod na hakbang ng government? Opo, nakausap po natin kanina mismo si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at ito po ang kanyang pahayag at ating babasahin. The Philippines notes with concern China's launch of its Long March 12 space launch vehicle on 4 August 2025, which resulted in debris falling into Philippine waters. The Philippines takes this opportunity to urge all spacefaring states to conduct their space activities in a manner consistent with norms of responsible behavior and with due regard to the rights of interests of other states. In accordance with the commitment made between President Marcos and President Xi in 2023, the Philippines continues to work with China on the appropriate communication mechanisms on rocket launches and resulting procedures on the management of post-launch impacts. The department differs comments on technical and safety matters to the Philippine Space Agency and other concerned agencies. Pero nakausap din po natin si Deputy Director General Gay Jane Perez po ng Philippine Space Agency at sa kanya pong pagsusuri at sa kanyang paningin ay medyo malapit nga po ang naging drop zone. So pero po yung mga technical po nito ay aaralin pa po kung ano po ang naging epekto nito sa Pilipinas. Pero as of the moment, wala naman daw po dapat ikabahala.
Okay. May follow-up question. Ano pong action natin, ma'am? Titingnan po muna kung may nalabag, pero as of the moment, parang wala naman pong nakikita na paglabag ng anuman. Sunod na tanong mula kay Salima Refran, GMA7. Ma'am, magandang hapon. Yes, Ma'am. sa Lima. Yes, ma'am. Welcome. Salamat po. Ma'am, kagabi po, nagkaroon ng privilege speech si Congresswoman Laila De Lima at sinabi po niya dito patungkol dun sa flood control investigation ng pamahalaan. Name names daw po at dapat po seryoso. Magkaroon daw po ng charges at jail time. Hindi daw po pwede yung mag-threaten na lang ng reenacted budget. Ano po yung reaction niyo po dito? Unang-una po, hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klase ng pagte-threaten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Sinabi niya po ito to serve as a warning para po mas mapaganda at mas maging transparent ang magiging budget sa 2026. At ang tungkol po dito sa flood control projects, kung ito man po ay nagawa, hindi nagawa, o ghost projects lamang po, ito po ay ipanaiimbestiga. At hindi rin naman po mag-aatubili ang Pangulo na sampahan ng kaso ang dapat na managot dahil yan po ang kanyang sinabi sa SONA. So kung ngayon po ay hindi pa po nakakapagbigay ng anumang pangalan dahil most probably hindi pa po tapos ang investigasyon. Mahirap po kasi na pabilis-bilis lang po yung walang padalos-dalos sa kilos ng mali pala at meron tayong inosenteng masabi at maapektuhan to. So dapat po verified lahat ang facts at pananagutin po ang dapat managot. At yan po ang gusto ng Pangulo. Ma'am, follow-up lang po. Ma'am, bukod daw po sa mga flood control projects, dapat din daw pong imbestigahan yung mga farm-to-market roads. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, hindi po tayo lilimita sa flood control projects. Kung may mga anomalya po, yan din po naman ang gusto ng Pangulo. Kung meron po kayong nalalaman na mga anomalya na gaganap sa inyong mga syudad, sa inyong mga munisipyo, sabihin nyo lamang po para ito po ay maimbestigahan. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Okay. Yes, good afternoon po. Bago po dun sa tanong ko about tariff, follow up lang ako dun sa flood control projects po. Bakit parang ngayon lang po ito na pagtuunan ng pansin ng Pangulo itong mga katiwalian o korupsyon sa mga flood control projects sa nakalipas po ng mga taon niya sa administrasyon? Halos 3 taon lamang po ang Pangulo at marami rin po siyang mga ginagawang proyekto para sa mga farmers, para sa taong bayan. Isa lamang ito sa bahagi na dapat lamang malaman. So ngayon lamang po sa malamang, ito umuusbong at nakikita. Katulad na lamang po yung problema ng tubig sa Bulacan, sa Cavite, problema sa Siquijor. So ngayon po talaga siya nakikita at dahil nakita na po at medyo malala, kaya po ang Pangulo po ay matapang na sinabi na ang dapat na managot, hindi dapat palalagpasin ang mga ito. Kung sino ang dapat managot, dapat malaman din ninyo. Kaya po yung mga listahan na ito ay ipopost at ipapublish natin. So doon lamang po natin malalaman kung sino ba ang nakinabang sa pera na ito, kung meron na. Doon po sa recommendation po ng Department of Agriculture na taasan ng taripa po sa mga imported na bigas, meron na po bang tugon dito si Pangulong Marcos at ano po yung maaari pong maging aksyon ng pamahalaan para po hindi tuluyang masaktan yung ating mga local farmers? Actually, ganito po yan. No? Ang ating pong napakinggan na ang nais po sa resolution ni Senator Kiko Pangilinan ay tanggalin o i-withdraw ang power of the President to adjust tariff, particularly sa rice. Tama-tama lamang po kasi nung ginawa po ng Pangulo at nagdesisyon po na ibaba ang tariff noong tumataas po talaga ang presyo ng bigas. $700 per ton po yan at talagang nahihirapan po talaga ang mga kababayan nating bumili sa mahal ng bigas noong mga nakaraang taon. Kaya po ito
inadjust ang tariff. Hindi ito para sa kanya, hindi pa sarili, kundi puro sa mga mamamayan natin na nahihirapan po talaga na makabili ng murang bigas. Pero ang problema po siguro ay yung hindi naman tungkol sa pag-a-adjust ng Pangulo ng tariff. Kasi ito naman po yung base sa konstitusyon. Ayon sa konstitusyon natin, okay, ang Congress po ay may power to impose tariff, pero binibigyan po at maaari pong bigyan at i-delegate ang power sa presidente to adjust tariffs. Dahil po ito ay patungkol sa mga presyo na flexible at minsan po ay pabago-bago ang presyo ng produkto na maaari makaapekto sa taong bayan. Hindi po basta maaari lang na gawing batas at huwag bigyan ng power ang Pangulo patungkol dito dahil kapag ka po nagkaroon ng aberya, emergency, masyadong kakaroon po, mahihirapan po ang Pangulo na i-adjust ang presyo kapag ka po natanggalan ang power, ang Pangulo mag-adjust ng tariff rates. At kung tatanggalin po man nila ito, ang power sa Pangulo, kanino naman nila ibibigay? Hindi naman po siguro kakayanin na rin ng mga mambabatas natin na sila'y makipag-negotiate sa ibang bansa at sa mga ibang liderato ng bansa para i-adjust ang presyo ng mga produkto. Huling tanong. Clarification lang po, Kiko Pangilinan or Kiko Pangilinan. Senator Kiko Pangilinan. Siya po yung nagkaroon ng resolution tungkol sa pag-withdraw, if I'm not mistaken, of the power of the President to adjust tariff. At isa pa po siguro dapat tingnan nila, ang NFA po bumibili ng palay sa ating mga magsasaka sa halagang 23 pesos to 30 pesos kada kilo. Pero as of now, kung di ako nagkakamali, ay 23 pesos. Kung sinasabi nilang 9 pesos ito, hindi po ito nanggagaling sa gobyerno. Ang dapat tutukan po dito kung sino ba itong mga shrewd traders na to, dahil ang NFA po ay 23 pesos kada kilo ang bili. Minsan po pagka po wet palay ay 18 pesos kada kilo. Hindi po nalulugi ang farmers sa ganitong presyo. So ang dapat natin bantayan dito, lalo ng mga senador at ng ehekutibo, ay yung mga shrewd traders. So muli, kapag may mga traders po dyan na kayo po ay niloloko, yung mga magsasaka, i-report nyo lang po sa amin para masampahan po namin dahil yan ay definitely economic sabotage. At siguro ang isa pa po nating tutukan yung batas ng RTL, yung Rice Certification Law. Medyo nahirapan po talaga ang gobyerno ng ipasa itong RTL. Sinasabi nila na magandang epekto nito, pero nahirapan po ang gobyerno na stabilize ang presyo ng bigas. Dahil tinanggalan na nila ng pakpak, tinanggalan na ng power ang NFA para mag-import. Huling tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Yusek, 0.9% na inflation rate for the past 6 years. Reaction po ng Malacanang. Maganda pong ulat yan. Sabi nga po dahil napapababa po ng Administrasyong Marcos Jr. ang inflation rate natin. Sabi nga po at nadidinig ko sa ibang mga business clubs ay magandang balita po ito at parang nagkaroon ng magic dahil mahirap po talaga sa panahon po ngayon na ang dami-dami pong circumstansya na maaari makaapekto sa presyo ng mga produkto katulad po ng Israel conflict with the Iraq, meron pa po yung Russia conflict din, at marami pa pong iba. Pati po yung US tariff, maaari makaapekto yan. Pero sa patuloy na pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Ito po ay marahil dulot ng pagbaba ng presyo ng bigas at na ibang mga produkto katulad ng mga gulay. So, magtulungan po tayo. Yan ang nais po ng Pangulo, lahat po tayo magtulungan para po mas gumanda pa rin po ang magiging ang ekonomiya ng ating bansa. Yusek, are we confident na maabot yung target na inflation rate for 2025 na 2 to 4% o mas mababa pa pag naging tuloy-tuloy ito? Kapag wala pang mga external, mga conditions or circumstances na makakaapekto dito, maaari magtuloy-tuloy po ang magandang balita. Thank you po, Yusek. Follow up, one more question from Jean Mangalos. Can we get a clarification if what's the palace stance on the DA's recommendation to raise tariffs on rice? I-raise ang tariff? Apo, I think yun din yung tanong. I-raise ng... Yung tariffs. Sa importation. Yes. Oh, of course, wait. Sino magtataas? Hindi po.
Kung sa pabor, DA, kung kasi the DA papabor. recommended. Ang sabi po, nakausap ko po si Secretary Kiko, ang sabi lamang po niya muli, huwag padalos-dalos, maghinay-hinay at aralin lahat ang magiging epekto nito. Okay? Hindi po tayo dapat magpakita lamang sa tao na ito ang gusto natin, pero malaki pala magiging epekto nito sa kabuuan. So muli, ang sabi ni Secretary Kiko Laurel, Secretary Kiko Laurel, dahan-dahan at dapat aralin kung magtataas o hindi. At dyan po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Magandang araw, bagong Pilipinas.